Okay, that is Glory of Love by Peter Cetera. Yes, welcome everyone. Thank you for joining me. Isa mo ng patalastas bago tayo mag-umpisa sa ating Dear Mr. DJ program proper. Guys, available na po sa Amazon Market yung aking unang book na ginawa. This is my first ever book which was released on Amazon and it is already available on the market in the Amazon Market. Simple Man, The Rise of an Unlikely Hero. I hope you could get a copy, guys. Please do get a copy. Okay, Jude, pag-isa lang ng ating background music. Dahil tayo po ay mag-uumpisa na sa ating Dear Mr. DJ Letter. Okay, guys, welcome po kayong lahat sa aking programang Dear Mr. DJ with Master Simple Man. Ang aking pong programa ay nagaganap every Saturdays and Sundays from 8 to 9 p.m. Dear Mr. DJ is all about love letters. Here we are reading the love letters sent to us by our letter sender regarding the love story of their life. And sometimes we're giving them some love advice to their love problem. So, tara, basahin natin yung isang letter na pinadala sa atin ngayon sa ating segment na Dear Mr. DJ. Jude, bigyan mo naman tayo ng konting background music para naman tayo ganahang magbasa. Okay guys, this is our letter for tonight which came from Miss Mara. Okay, tara basahin natin. Let's read her story. Dear Mr. DJ, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng tagapakinig ng iyong programang Dear Mr. DJ. Sa dami ng kwentong napapakinggan ko sa iyong programa ay hindi ko inakalang isang araw ako mismo ang magsusulat sa iyo upang ibahagi ang kwento ng isang pag-ibig na hindi ko kailanman malilimutan. Ako si Mara at ang kwentong ito ay tungkol sa lalaking minsan naging buong mundo ko, si Adrian. Unang beses kaming nagtagpo ay noong kolehiyo. Pareho kaming puno ng pangarap, masayahin at sabik sa hinaharap. Hindi namin inakalang sa gitna ng abalang buhay ng pagiging estudyante, makakahanap kami ng isang taong magpapabilis ng tibok ng aming puso. Nagumpisa kami bilang magkaibigan, ngunit alam naming may espesyal na namamagitan sa aming dalawa. Unti-unting naging malinaw ang nararamdaman namin para sa isa't isa, hanggang sa tuluyan kaming nahulog. Naging makulay ang aming relasyon. Nariyan ang masasayang tawanan, mga gabing puno ng pangarap, at mga pangakong walang iwanan. Minsan sabay kaming gumagawa ng mga proyekto sa eskwelahan. Kumakain sa paborito naming karinderya sa tabi lang ng universidad. At nagsusulat ng mga liham na puno ng pangako ng isang magandang kinabukasan. Palagi niyang sinasabi na balang araw, bubuo kami ng isang tahanan kung saan walang makakapigil sa aming pagmamahalan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, dumating ang panahon na kailangan naming maghiwalay. Si Adrian ay nagkaroon ng oportunidad sa ibang bansa, isang pangarap niyang matagal nang pinaghahandaan. Ako naman ay may mga responsibilidad sa pamilya na hindi ko maaaring talikuran. Sinubukan naming ipaglaban ang isa't isa, pero sa huli, tinanggap naming hindi lahat ng pagmamahal ay may kasamang tamang pagkakataon.
Naging mahirap para sa akin ang paglimot, Mr. DJ. Ilang beses ko siyang hinanap sa mga lugar na madalas naming puntahan. Ilang beses akong napaluha tuwing may maririnig akong kanta na nagpapaalala sa kanya. Isang beses, sinadya kong puntahan ang coffee shop kung saan kami madalas mag-usap ng aming mga pangarap. Umupo ako sa parehong mesa kung saan niya minsang hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Kahit anong mangyari, tayo pa rin." Ngunit wala siya roon. At unti-unti kong tinanggap na hindi na siya babalik. Makaraan ng ilang taon, muli kaming nagtagpo sa isang kasal ng isang kaibigan. Ako ay may tahimik ng buhay at siya naman ay masaya na sa piling ng iba. Nakita ko siya sa malayo, hawak ang kamay ng isang babae na halatang mahal na mahal niya. Nagtagpo ang aming mga mata at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Nagkausap kami sandali, formal, magalang, ngunit puno ng mga hindi nasabing mga salita. Pinagmasdan ko siya mula sa malayo. Nagtanong kung masaya ba siya. At nang makita kong may ningning pa rin ang kanyang mga mata, alam kong natagpuan na niya ang kanyang kaligayahan. At hindi ako ang dahilan nito. Mr. DJ, hindi madali ang pagtanggap sa katotohanang hindi lahat ng minahal natin ay mananatili sa piling natin. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako, Mr. DJ, dahil sa kanya, nalaman ko kung paano magmahal ng totoo at kung paano magpalaya kahit masakit. Natutunan ko na hindi lahat ng pag-ibig ay may hangganan. Minsan ito ay nananatili sa puso natin kahit pa hindi na tayo bahagi ng kanilang mundo. Sa mga nakikinig ngayong gabi, sana ay maalala natin na hindi sukatan ng isang tunay na pag-ibig ang habang buhay na pagsasama. Minsan ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang magpaalam ng may ngiti at ipanalangin ang kaligayahan ng taong minsang minahal natin. Kung dumating ang araw na makatagpo tayo ng bagong pag-ibig, sana ay mas handa na tayo. Mas marunong magmahal, mas marunong magpahalaga, at marunong ipaglaban ang taong mahal natin bago pa mahuli ang lahat. Maraming salamat, Mr. DJ, at sa tuwing naririnig ko ang kantang Someone Like You, pinapaalala nito sa akin ng isang pag-ibig na hindi kailanman naglaho, ngunit hindi rin kailanman naging akin. Lubos na gumagalang, Mara. Okay guys, yan po ang kwento ng ating love story ngayong gabi mula sa ating letter sender na si Miss Mara. So, bigyan natin siya ng konting payo. Konti lang naman para at least lumuwag yung kanyang nararamdaman sa kanyang sitwasyon sa ngayon. So, yung aking po mga payo ay sinusulat ko na para hindi na kumain ng masyadong time sa aking programa. At pwede ko rin isend sa kanya pabalik yung aking advice para mabasa niya rin just in case. Dear Mara, salamat sa iyong pagbabahagi ng isang napakalalim at pakahulugang kwento ng iyong pag-ibig. Hindi nga madali nagbumitaw sa isang taong naging malaking bahagi na ng ating buhay. Lalo na kung sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ay nananatili pa rin. Ang iyong kwento ay isang magandang paalala sa ating lahat
Na hindi lahat ng pag-iibig ay nagtatapos sa kasal o sa habang buhay na pagsasama. Minsan, ang pinakamalalim na uri ng pagmamahal ay ang pagpapalaya. Ang pagpayag na makita ang taong mahal natin na lumigaya kahit hindi na tayo ang dahilan ng kanyang kaligayahan. Sa lahat ng mga nakikinig ngayong gabi, tandaan natin na mahalagang ipaglaban ang pagmamahal. Pero may mga pagkakataon na ang tamang paraan ng pagmamahal ay ang pagtanggap na hindi lahat ng bagay ay naaayon sa ating plano. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagtagumpay, kundi ito'y isang aral na nagturo sa atin kung paano magmahal ng mas totoo at mas buo sa susunod. Mara, sa iyong kwento, nakita ko ang isang pusong handang umunawa at magpatawad. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang tanggapin ang katotohanan ng may dignidad at pasasalamat. Ipagpatuloy mo ang pagiging matatag dahil ang isang pusong marunong magpalaya ay isa ring pusong karapat-dapat sa isang tunay at panghabang buhay na pag-ibig. At sa iyo na nakikinig ngayong gabi sa ating programa, na maaaring nasa parehong sitwasyon ni Mara, ito ang paalala ko sa iyo. Huwag matakot magmahal muli. Minsan, ang taong inilaan para sa atin ay hindi ang unang taong minahal natin, kundi ang taong darating sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Muli, maraming salamat, Mara, sa pagbahagi mo ng iyong kwento ng iyong buhay pag-ibig. Naway sa susunod na pagkakataon, ang liham mong isusulat ay isang kwento na ng isang pag-ibig na natagpuan mo sa tamang oras, tamang pagkakataon, at sa tamang tao. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, nagmamahal, Mr. DJ. Ayan po guys, yan po yung ating payo para sa ating letter sender ngayong gabi. At yan po ang kwento ng kanyang buhay at pag-ibig. So, ngayon naman, pagbigyan natin yung kanyang requested song, yung kanyang laging gustong naririnig. Ewan ko kung bakit yun pa yung napili niya. Medyo masakit pa rin kahit naririnig mo pa rin yung kanta na favorite ninyo. So, ito ay para sa ating letter sender na si Mara. Someone Like You by Adele.